Halina't simulan natin ang pagdiriwang sa pagsasalo-salo natin sa dakilang pag-ibig ng poong may kapal sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Ginalawang talaga ang pagtatalaga ng buhay upang lalo nating panabikan ng Diyos na siyang magbibigay kagalakan sa himaymay ng ating pamumuhay sa araw-araw. Sa bawat saglit ng buhay na ito ay naroon ang mapagpalang pag-aaruga. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang, humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan Kristo, mo kami. kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mo lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang mamamatay upang hindi na kayo maalipin ng masasamang pita nito. Huwag ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay at muling binuhay, at ihandog sa Kanya ang buo ninyong pagkatao bilang kasangkapan ng katwiran. Sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan, yamang kayo'y wala na sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. Ngayon, gagawa ba tayo ng kasalanan dahil sa wala na tayo sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos? Hindi. Alam ninyong kapag kayo'y napailalim kanino man bilang alipin, alipin nga kayo ng inyong pinapanginoon, mga alipin ng kasalanan, at ang bunga nito'y kamatayan, o mga alipin ng Diyos, at ang bunga nito'y pagpapawalang sala. Ngunit salamat sa Diyos, sapagkat kayong dating mga alipin ng kasalanan ay naging masunurin sa aral na tinanggap ninyo. Pinalaya na kayo sa kasalanan, at ngayon mga alipin na ng katuwiran. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Ano kaya't di pumanig sa atin ang Panginoon, o Israel? Ano kaya ang sagot sa gayong tanong? Kung ang Panginoong Diyos sa amin ay di pumanig noong kami sa lakay ng kaaway na malupit, maaaring kami noon ay nilulon na ng buhay sa silakbon ng damdamin at matinding kagalitan. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Maaaring kami nooy natangainan niyong agos, na anod sa karagat at tuloy-tuloy na nalunod. Sa lakas ng agos nooy nalunod nga kaming lubos. Tayo ay magpasalamat, ang poon ay papurihan, pagkat tayo'y iniligtas sa malupit na kaaway. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Ang katulad nati ibong sa bitag ay nakatakas. Lubos tayong nakalaya na ang bitag ay mawasak. Tulong natin kailangan ay sa poon nagmumula, pagkat itong lupa't langit, tanging siya ang lumikha. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan.
siyang daan, ang buhay at ang katotohanan. Hallelujah! Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Ang pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, tandaan ninyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaang pasukin ng kanyang bahay. Kayo may dapat humanda sapagkat darating anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Itinanong ni Pedro, Panginoon, sinasabi po ba ninyo ang talinghagang ito para sa amin o para sa lahat? Tumugon ang Panginoon, sino nga ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba siya ang pamamahalain ng kanyang Panginoon sa sambahayan nito upang magbigay sa ibang mga alipin ng kanilang pagkain sa karampatang panahon? Mapalad ang aliping iyon kapag dinatnan siyang gumagawa ng gayon pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng ari-arian ito. Ngunit kung sabihin sa sarili ng aliping iyon, matatagalan pa bago magbalik ang aking Panginoon at simulan niyang bugbugin ng ibang aliping lalaki at babae at kumain, uminom at maglasing. Darating ang Panginoon ng aliping yaon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit na parurusahan siya ng Panginoon at isasama sa mga hindi tapat. At ang aliping nakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit hindi naghanda ni sumunod sa kalooban nito ay tatanggap ng mabigat na parusa. Ngunit ang aliping hindi nakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon at gumagawa ng mga bagay na nararapat niyang pagdusahan ay tatanggap ng magaan na parusa. Ang binigyan ng maraming bagay ay hanapan pa ng maraming bagay at ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay sa pamamagitan ay pananagutin sa lalong maraming bagay. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang ating mabuting balita ay mayroong pinanununtunan ng ating Jesucristo at may laman talaga na dapat bigyan ng lalong pagpapahalaga at hindi dapat ipawalang bisa o ipawalang kahulugan. Jesus Christ meant so much in what He stated sa gospel natin to, what He stated in our gospel, because of His great importance, it should be taken seriously. Kaya, seryoso tayo dapat sa pagtanggap natin ng pangaral ng ating Jesucristo. Una, pinapahig natin Jesucristo na mayroong wakas ang lahat ng bagay. May wakas ng mundo, may wakas ng ating buhay, may wakas ang bawat kasaysayan ng buhay, mayroong wakas ang buhay ni Kristo, ang mga alagad ay magwawakas din. Pero, habang nabubuhay at naghihintay ng wakas, merong dapat pinagkakaabalahang siyang magbibigay ng pagpapala ng Diyos. Kaya ibig sabihin, gagawa ang mga taong yon habang nabubuhay pa ng tunay na kabutihan, kabanalan sa buhay, may katapatan sa kanyang puso't kalooban, may pagpapahalaga sa misyon na dapat niyang ganapin, may pagnanalig sa Diyos at punong-puno ng kagalakan sa pagtutuwid sa lahat ng ating kanyang kamalian at may pag-asang ang lahat ng bagay ay mauwi sa pagdakila sa Diyos at sa pagpapahalaga sa matuwid na pamumuhay. Kaya ibig sabihin, there are things to
to be done here on earth all the while that we enjoy our life, because we know that there will be the coming of the end of one's life, or the end of the world, whatever it ends. Ikalawa, sapagkat mayroong enjoyment of doing many things is all the while of our lives, the way to the more glorious way of life is where the kingdom of God lies. Hindi na aalis habang tayo nabubuhay ang tungkol sa paghahari ng Diyos. Hindi maalis na ang Diyos ay nasa puso't kalooban ng tao all the while that He's enjoying His life hanggang sa wakas ng buhay. Upang sa gayon, kapiling natin ng Diyos at hindi siya mawawalay sa atin. Ito yung tagang sangkap na dapat bigyan ang pagsasalang-alang ng bawat nilalang. God is with us. He will never abandon us. Kaya isa sa mga binibigay sa ating mahabang pahayag ng mabuting balita, ang kagandahang kalooban ng Diyos sa tanang buhay ng tao ay hindi mawawala. Ikatatlo, kung sakali man it's already the end of one's life, kung sakali man it's the end of the world already, but it is not the fullest of what you think is really the end times. Sapagkat sa huli pala ay mayroong continuity pa. Magwakas man ang buhay natin sa didig na ito, oo nga't wakas, pero it's not completely the end of one's life. Merong pagpapatuloy na pagkalipas ng buhay sa balat ng lupa ay naghihintay naman ang buhay sa kabila. Ito ang binigyan daan ng ating pong Panginoong si Jesucristo. He is not completing the end of His life upon the cross. The cross is not the end of everything, but it's just the beginning of a new life. Kaya, sumuling na buhay ang ating Panginoon Jesucristo upang ituro sa mga tao, life does not end in death, but death is just a continuation of life with God. Napakaganda ng ibintinangi sa atin sa buhay pananampalataya. Ito sabihin, makapiling ang Diyos magpasawalang hanggan, mapasalangit na bayan, at upang tamasahin ang pagpapala ng Diyos, ang kanyang paghahari na binigyan daan ng tao sa buhay ni ito. Ano pat? May buhay na walang hanggan, at ang paghahari ng Diyos ay nariyan pa rin sapagkat ang Diyos ay buhay na kapiling ng mga nagsiyao na sa buhay na ito. Kaya ibig sabihin, itong taong namamahala ng kanyang kabutihan sa iba pang mga alipin, ibig sabihin malaki ang itatangi nito sa buhay na walang hanggan. Magwakas man ang kanyang tungkulin sa kanyang Panginoon, at siya'y magwakas man ng daigdig, pero higit ang kanyang gantimpala sa kabilang buhay, o ang gantipala sa paghahari ng Diyos na makapiling magpasawalang hanggan. Ano ang kabuuan nito? Ang kabuuan nito ay ang buhay ng tao na talagang titingnan niya maigi kung siya ay nararapat o hindi nararapat. Titingnan din ng taong ito na talagang ang kamatayan ay hindi ang wakas, kundi pasimula pa lamang ng mahaba pang salaysayin ng buhay na kapiling ng Amang lumikha. So that kind of enjoyment, all the while that we're still alive here on earth, will be completely the enjoyment, and it will be forever in the kingdom of God, in the presence of our Lord Jesus Christ, in His words and in His deeds. Kaya ito tayo ngayon sa paningalang pagdiriwang ba na misa upang sabihin natin, it's a fact of life that our life will be ending. It's also a fact of life that the world will also be ending. It's a fact of life that above everything else, God loves us. God's love is upon us. He loves us so much, no matter what happens, hanggang dito'y kapiling natin ng Diyos sa buhay na balat ng lupa, mas lalo natin magiging kapiling ang Diyos sa buhay sa kabila, upang sabihin, hindi talaga magwawakas, kundi patuloy pa rin ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa buhay natin sa balat ng lupa, sa kabilang buhay, at whatever it is, God is still with us, and He is still in loving care for all of us.
Maging makahulugan nawa ang buhay natin sa balat ng lupa, lalo magiging makahulugan pagdating ng panahon, sapagkat ang Diyos ay buhay sa piling natin ngayon, bukas at magpa sa walang hanggan. Amen. Halina mga panalig, dumulog tayo sa Diyos at ang ating mga mithiin at upang pagkalooban tayo ng lahat ng mapagpala niyang pag-aaruga. Ang ating po itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway magpakita ng malalim na pananampalataya sa Diyos na nagpapatnubay sa pandaigdigang kaganapan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno at manggagawa ng gobyerno naway maging tapat sa kanilang tungkulin at maging laging handang magbigay sulit ng kanilang gawain, hindi lamang sa tao kundi lalo na sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga kabataan naway maging matiyaga sa gawain at pag-aaral na manatiling umaasa sa isang magandang kinabukasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naghihingalo naway tumingin kay Kristo nang may pag-asa at nagbabalik loob na pananalig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na yumao naway magdiwang magpakailanman sa kaganapan ng mapagligtas na kapangyarihan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Halina dito at itataas ang lahat ng ating mga kahilingan, kailangan, pagpapala, kaayusan, at kapayapaan at anuman ang ating idulog. Sama-sama tayo sa pagdiriwang, nagtutulungan, sama-sama tayo sa ating panalangin o pamagdamayan at upang ang lahat ng bagay ay pagpapala ng may kapal. Ama, dinggin mo nawa itong aming mga pagdulog. Bigyan mo ng kahulugan ng paghubog sa aming buhay sa araw-araw. Patahakin mo kami sa kaliwanagan ng matuwid na pamumuhay. Kaya ang lahat ng ito, hiniling namin sa pamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasag, hinati. Pagsasalo, walang hanggan. Basmasan ang buhay namin, handog naway matulad sa pag-aalay mo. Sa mundo, sa pag-ibig ay kapos. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang Ama banal. naming lumikha, ipagkaloob mong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay upang kami dalisayin ng iyong pagmamahal sa paglilingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuwing ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhin ng ligayang di malilimot sa pagbabalik niyang
Sa aming kaloob, pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaisa ng mga anghel, nang isiawit ng papuri sa iyo walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang asat, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Osana, Osana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng Espiritu mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkaitinumit, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak, kaya tinihalin namin sa iyon tinapay, bibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming papasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapi mo yung simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francis, naming Santo Papa si Ernesto, naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, si San Jose na kanya dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, Amen,
wakas ng buhay ay hindi talaga wakas, kundi pasimula pa lamang sa mga dakilang pahayag ng Diyos sa kanyang pag-ibig, sa kanyang dakilang pagkalinga sa sanglilikha. Awitin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Dito sa lupa para ng salahangin, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin. Sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat sa iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Pinoso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace Kapayapaan be po sa bawat isa, mga kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Sa amin, Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob po ninyo sa Narito Kordero ng Diyos, ang dakilang pag-ibig ng Ama, siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapalad ang tinatawag sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento.
Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin kay San Judas Tadeo at San Simon Makabayan. O maluwalhating San Judas Tadeo at San Simon Makabayan, mga pinagpalang apostol ng Panginoong Hesus. O San Judas Tadeo, saklolohan mo kami upang makatanggap kami ng kaginhawaan ng loob at tulungan ng langit sa lahat ng aking mga pangangailangan, pagsubok at pagdurusa, lalong-lalo na sa kagipitang dinaranas namin ngayon. O San Simon Makabayan, ang buhay mo nawa ang aming sundan at maging halimbawa sa pagsusumikap na makibaka para sa kalayaan at katiwasayan ng aming buhay. O pinagpalang mga apostol, mamagitan po kayo sa aming mga idinudulog na panalangin. Sa sandaling katahimikan, idulog natin ang ating mga pangsariling kahilingan. Nawa sa inyong pamamagitan, ang mga pagsamo naming ito ay maipaabot sa ating Panginoong Hesus. Amen. San Judas Tadeo at San Simon Makabayan, ipanalangin ninyo kami. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong sa aming banal na pakikinabang, kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Susunod po natin ang pagdatanghal sa kabalbanalang sakramento sa ating pagtatanod, kalakip ang ating mga panalangin. At sa huli, ito ang magbibindisyon sa atin bilang pagwawakas ng ating banal na gawain. Salamat po.
Mga panalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa isang katawan, tayo'y maniklod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanbanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayon nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat, ang ating mga may sakit at ang nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din, panalangin natin ang mga nanghinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ng Panginoong Hesukristo ang kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ng banal na Espiritu ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala ipinagkaloob mo ang lakas sa gitna ng aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, at ang may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, at ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban
at mapayapang buhay. Amen. Antong ergo, sacramentum, veneremur cervi, et antiquum documentum novo cedat ritui, estet fides supplementum sensum defectui, genitori, genitoque, lauset jubilatio, salus honor virtus quoque, sit et benedictio, procedenti abor troque comparsi laudatio. Amen. Amen. Panem de cielo, prestatis iis. Omne delectamentum in se habente. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tui memoriam reliquisti, tribue quesimus, et nos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, o redemptiones tui fructum, in nobis iudice sensiamus, qui vivis et reinas in saecula saeculorum. Amen. Ang banal na pagpupuri, purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa Purihin altar. ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang kansinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang malalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang malwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalsinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo.